Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Vanny. Bueno, basahin na natin ang liham ni Vanny. Dear Kuya Peles, matagal na rin po akong nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. Tuwing hapon kuya ay nakikinig ako sa inyo at hindi ko alam kuya na sa pakikinig ko pala ay magkakaroon din ako ng problema na dapat kong ihingi ng payo sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Vanny, 25 taong gulang at isa pa po akong dalaga. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Mami, sino po yung kausap niyo sa telepono kanina? Ang ate mo, anak. Bakit po siya tumawag? Ang sabi ng ate mo, ayos na lahat at mapitisyon na nandiyan kami. Di mabuti kung ganon. Oh, bakit ka malungkot, anak? Kasi kapag napetisyon na kayo ni ate, wala na akong kasama dito sa bahay. Walang problema yan, anak. Di kukuha ko ng makakasama mo habang inaayos ang mga papeles mo. Problema ba yon? Natatakot kasi ako dito, Mami. Ang laki-laki ng bahay natin, tapos wala akong kasama. Dalaga pa naman ako. Anak, magtiis ka lang at hindi magtatagal. Ay susunod ka na rin sa amin. Yun ang sabi ng ate mo. Wala naman akong reklamo. Kaya lang, natatakot akong mag-isa dito sa napakalaking bahay. Kaya nga, ikukuha kita ng makakasama mo para hindi ka natatakot na mag-isa dito. Sige po, Mami. Sana makasundo ko ang kukunin yung kasama ko dito sa bahay. Ate Vanny, mula nang tumira ako dito sa bahay niyo, nakakain ako ng masasarap. Bakit naman? Alam mo dun sa amin, puro gulay lang ang madalas naming inuulam. O ayaw mo niyan, gulay. Masustansya ang gulay, baka hindi mo alam. Oo nga, pero kung araw-araw naman, di ka ba magsasawa? Ibig sabihin niyan, gusto mong tumira dito sa amin. Oo naman, Ate Vanny. Buti na lang at ikaw ang kinuha ni Mami na kasama ko dito sa bahay, ano? Kaya lang ate, pinapauna ko na sa'yo ha. Matakaw ako. Wala namang problema sa akin. Basta may makakain dito, kumain ka lang. Basta may laman yung ref. Ate Vanny, paano yan? May boyfriend na ako. Ha? May boyfriend ka na? Oo ate, at baka dalawin niya ako dito. Nakakaya naman sa'yo. Ate Vanny, siya yung sinasabi kong boyfriend ko. Rene, si Ate Vanny, pinsan ko. Ang nanay niya at tatay ko ay magkapatid. Mabuti naman at nakilala kita, Ate Vanny. Huwag mo na akong tawaging ate. Palagay ko naman, hindi kakalayo ang edad natin. Nasa sayo yan. Kung yan ang gusto mo, tatawagin na lang kita sa pangalan mo na Vanny. Ang gwapo ni Rene. Ang gwapo ni Rene, no? Swerte mo sa kanya. Vanny,
May nobyo ka na ba? Wala pa nga eh. Wala yatang magkamali. Ayan mo, at ihahanap kita. Wag na rin eh. Sino namang lalaki ang magkakagusto sa akin eh? Mataba na nga ako, pangit pa. Hindi, basta ihahanap kita ng manliligaw sa'yo. Pare, kumusta ng buhay mo yan? Takal nating hindi nagkita. Pumunta kasi ako sa probinsya namin, sa uncle ko. Kaya pala hindi kita nakikita rito. Oh, kumusta naman sa probinsya pinunta mo? Ayos lang naman. Maganda doon pare. Sa susunod na pupunta ko ron, maghahanap ako ng trabaho ko na doon. Wag na, pare. At may ipakikilala ko sa'yo. Siya nga ba pare? Oo. At alam mo bang may kaya sa buhay? Ipapakilala ko sa'yo. Ang ibig mong sabihin pare, mayaman sila? Oo. Nasa Amerika yung ate niya eh. At ang nanay niya. At pinapadala lang siya ng pera dito sa Pilipinas. Mapera siya. Sige pare, ipakilala mo siya sa akin. Bakit? Talaga bang gusto mo siya makilala? Oo naman. Di ba mayaman siya kamo? Nako, parang alam ko nang iniisip mo pare, ha? Pare, isama mo ako kapag dinalaw mo ulit ang nobya mo, ha? At ipakilala mo ko doon sa sinasabi mo. Siguro, marami ka ng pinaiyak na babae, Jerry? Hindi ko ugali na paiyakin ng isang babae. Ako ang pinaiyak at iniwan ng isang babae. May nobya ka na pala. Dati meron. Kaya lang, pinagpalit niya ako sa ibang lalaki. Pinaiyak niya ako. Kawawa ka naman pala. Hindi, biro lang. Pero nasaktan ako siyempre. Ngayon, wala ka pang nobya niyan, ha, Jerry? Wala pa. Masakit pa rin ang nangyari sa akin. Ganun ba? Pero parang nakikita ko ng babaeng magpapatibok muli ng puso ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ikaw yung sinasabi ko. Gusto kita. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. Jerry? Nakilala ko si Jerry Kuya sa pamamagitan ng nobyo ng aking pinsan. Mabait kuya. At ang unang pagkakita ko lamang sa kanya kuya ay tinamaan din ako sa kanya. At naging kami nga ang dalawa kuya. At hindi nagtagal ay Ate Vani, sinagot mo na ba si Jerry? Bakit mo tinatanong, Edlin? Mukhang nagkakaigihan na kayo eh. Bakit? Hindi ba kami bagay na dalawa? Hindi naman. Gwapo siya, hindi ba? Oo nga eh. Kaya lang, baka paiyakin lang niya ako. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng negatibo. Sinagot mo na ba siya? Oo. Sinagot ko na siya. Sinasabi ko na nga ba eh. Halata naman sa inyong dalawa eh. Ang iniisip ko,
Baka maunahan pa ako ng iba. Ay, totoo yan, ate. Ang dami-daming nagkakakrush dyan. Baka hindi mo alam. Hindi bale, naunahan ko na sila. Sorry na lang sila. Jerry, ibinigay ko na sa iyo ang katawan ko. Siguro naman, naniniwala ka na sa akin na talagang mahal kita. Oo, Banji. Naniniwala na ako sa'yo. O bakit parang malungkot ka yata? Bunny. Bakit? May problema ba? May malubhang sakit kasi ang tatay ko eh. At nalulungkot ako dahil wala akong magawa. Hindi ko siya maipagamot. Teka, problema ba ang pera? Oo eh. Para may pambili sana ako ng gamot ng itay ko. Ito naman, oo. Huwag ka na mag-alala. Bibigyan kita ng pambili ng gamot ng tatay mo. Totoo, Bunny? Salamat. Pasensya ka na kung sa iyo ko nasabi ang problema ko. Wala na kasi akong mapagsabihan kundi ikaw lang. Magkano ba ang kailangan mo, ha? Bahala ka na kung magkano ang bibigay mo. Ikaw nang bahala. Bilib na talaga ko sa'yo, pare. Marunong kang dagang gumawa ng pera, no? Alam mo pare, diskarte lang yan. Dapat utak ang gamitin mo. Kaya lang, pare, akong malilintikan dito kapag naalaman ni Idlin ito. Bakit naman pare? Alam mo naman na pinsang buo yun, Idlin eh. Sisisihin niya ako. Basta huwag ka nang maingay pare. Ako nang bahala. Ay naka, ikaw nang bahala, pero ako naman ang kawawa. Para ka namang bago sa style ko pare. Manahimik ka na lang. Basta akong bahala. Ano bang estado ninyong dalawa? At kuhang-kuha mong loob niya, pare. Alam mo pare, nakuha ko ng pagkababae niya. Kahit anong sabihin ko, sunod-sunuran na lang sa akin. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, pare? Oh, bakit? Hindi ka naniniwala? Ako pa. Mas lalo akong kinabahan niya sa sinabi mo eh. Paano kung mabuntis mo siya? Anong gagawin mo? Bakit pare? Sa akala mo ba? Seryosohin ko siya? Hindi pare. Dating gawin, no? Pare! Sino kaya itong kumakatok na to? Ang aga-aga pa eh. Baka si Jerry na to siguro. Sandali lang! Nariyan na! Kayo pala, auntie. Pasok po kayo. Ay, salamat, Vane. Napasya po kayo, auntie. May kailangan po kayo? Nabalitaan ko na kasintahan mo na pala si Jerry. Kilala niyo pala si Jerry, ante. Bakit po? Alam mo ba na ang Jerry na yon ay marami nang niluloko na babae? Alam mo ba yon? Ante? At ang mga binibiktima niya ay mga may kaya sa buhay na tulad mo. Pinipirahan lang niya ang mga nabibiktima niya. Bigla na lamang siyang umaalis at iniiwanan yung babae kapag nabuntis na niya. Kaya putulin mo na ang relasyon ninyong dalawa hanggat maaari dahil niluloko ka lamang niya at pinipirahan. Ante!
Nabigla ko, kuya, nang nalaman ko sa sinabi ni ate na may kalukuhan pala sa babae si Jerry. At kapag nabuntis niya ko na, bigla na lamang iniwanan. Pinipirahan lang niya, kuya, sa madaling salita. Kuya, naguguluhan ako. Paano kung magbunga, kuya, ang nangyari sa amin ni Jerry? At malaman ng aking ina at ng kapatid ko. Kasalukuyan pa, kuya, na nandito ako sa Pilipinas dahil inaayos pang papeles ko bago ako mapetisyon. Kuya, ito yung problema ko ngayon. Mahal ko na si Jerry. Kaya lang, kuya, nanlumo ako nang nalaman ko sa sinabi ni auntie na may kalukuhan pala sa babae si Jerry. Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Vani. Alam mo, Vani, hindi naman kita masisisi dahil hindi mo rin alam na ganun pala. Yung ginagawa ni Jerry sa mga nabibiktima niya. Pinipirahan lamang niya. Lalo na ikaw dahil may kaya kayo sa buhay. Ito namang pinsan mo kasi, hindi ka masyado nag-usisa o nagtatanong. Dapat nagtanong-tanong ka sa kanya dahil kaibigan ng nobyo ng yung si Jerry na naging boyfriend mo. At isa pa, hindi ka ba nakakahalata sa kanya? May itsura siya. Tapos sinabi mo na medyo mataba ka. Medyo alangan naman siguro na magkakagusto sa'yo kung hindi lang sa pera. Ibig sabihin, niloloko ka lang. At marami na palang nilokong babae yan si Jerry. Kapag nabuntis ay iniiwanan. At ang kinababahala mo ngayon, baka magbuntis ka dahil nangyari na sa inyong dalawa. Sana hindi ka magbuntis. Ipanalangin mo na sana hindi magbunga yung ginawa ninyong dalawa. Nang sa ganun hindi pa huli ang lahat. O ngayon, alam mo na talagang niloloko ka lang pala. Dapat magsilbing aral na yan sa'yo, Vani. Kaya mo lang yung mga lalaking ganyan na manloloko. Mayroon din sigurong matino na manliligaw sa'yo. May kaya kayo sa buhay. Hindi malayong mangyari na makahanap ka pa ng lalaking matino para sa'yo. Hindi yung tulad ni Jerry na talagang peperahan ka lang niya at lulukuhin. Naiintindihan mo ba ang ibig mo sabihin sa'yo, Vani? Pinakamagandang gawin mo siguro putulin nyo na ang relasyon ninyong dalawa. Diretsahin mo siya kung nagpakita siya, dumalaw dyan sa inyong bahay. At hintay mo na lamang na matapos ang papeles mo nang sa ganun makapunta ka na rin at makasunod sa kapatid mo at sa magulang mo. Bueno, yan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Vani, at naway at paano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.